is blowing right now, breaking my heart and soul, taking over like a Jericho, and my walls are all crashing down. Right now, I know you're able, and my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you never will. You've never lost a battle. You've never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You've never lost a battle. You've never lost a battle. You've never lost a battle. Never, never. Every star you know by name, with one breath all life begins. From the beginning until the end, you're the one foundation. You shaped me inside and out. You made me to be all about you. What can I do without you? So tell me who I am, remind me of your plans. Lord, you know me more, you know it all. So tell me who I am, remind me of your plans. I wanna know you more, know you more. You say I'm yours, and you love me more than I want more. To live for you.
fight. 1,000 men yell, crucify. As crimson stains I fill your mind, you look upon me with delight. From throne to cross you came to die. A crown for thorns to bring new life. With every nail I fill your mind, you look upon me with delight. Oh, what love, how can it be? From that cross you looked at me. Oh, what love poured out for me. What a beautiful love. Your death gives way to glorious light, and tears away the chains that bind. No sons and daughters in your eyes, you look upon us
of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Only there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Good evening po. Magandang gabi sa ating lahat. Purihin natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan. At muli, welcome po sa ating online worship, prayer gathering.
At salamat po muli sa inyong panonood at inyong pakikiisa sa gabing ito. Ano po, napakabuti ng ating Panginoon sapagkat sa kabila ng mga nangyayari ay ato pa rin tayo. Patuloy tayong nagkakaugnay-ugnay at sama-samang nakakadulog sa ating Panginoon. Ano po? Magamat sabi nga medyo hindi magandang balita dahil na-extend na naman hanggang May 15. Pero iba selected na lang yung mga nasa parting north ay hindi na sila masyadong kasama po. Pero tayo dito sa Southern Tagalog, kayo ng mga nandiyan sa Manila, nandiyan sa Bulacan o sa ibang parte yung aabutin ng extension ng community enhanced community quarantine. Kinakailangan, ibig sabihin nun ay kinakailangan tayo ang higit na lumapit at manalangin sa ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos at patuloy na ginagamit niya itong social media upang tayo magka-ugnay-ugnay at magkasama-sama na lumapit sa Kanya. Sige po, samahan niyo ako sa maikling panalangin. Dakilang Diyos, sa aming Ama, ngayong gabi, kami sama-samang dumudulog sa iyo, lumalapit, humihingi ng karunungan at kaalaman mula sa iyong mga salita, Panginoon. At sa pagkakataong ito na hindi po namin alam, Lord, kung ano pa ang mga susunod na mangyayari sa darating na araw, sa darating na panahon. Subalit kami nagtitiwala sa iyo, O Diyos, nananangan sa iyong mga salita at sa iyong mga pangako. Hindi kami mabibigo, O Diyos. May mas magandang plano ka at layunin ka kung bakit, Lord, na-extend itong enhanced community quarantine na ito, Panginoon. Ito yung upang lalo pa naming ihandog sa iyo at pagkatiwala sa iyo ang aming buhay. Sa anuman ang kalabasan nitong extension na ito, Lord, patuloy na ang pagtitiwala namin ay hindi magkukulang sa iyo, O Diyos. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. So, praise God. Nais ko pong ibahagi sa inyo yung matatagpuan dito sa aklat ng Awit 34. At talagang ito'y tamang-tama sa ating panahon ngayon. Nais ko pong basahin sa inyo yung ilang mga talata muna. Sabi dito sa Awit chapter 1, Awit chapter 34 verse 1, sa lahat ng pagkakataon si Yahweh ay aking pupurihin, magpupuri ako sa Kanya, hindi ko papatigilin aking pagpupuri sa Kanyang mga gawa, kayong naapi makinig matuwa. Yan. So mamaya ihimay-himay natin itong mga talata na ito sapagkat ito'y verse 1 hanggang 22 at ito'y nahati sa dalawang bahagi. Una ay yung verse 1 to 10, ito yung kanyang personal na testimonya o yung personal testimony ni Haring David. At yung verse 11 to 22, ito naman yung personal teaching, yung personal na natutunan ni David sa kanyang karanasan sa Panginoon. At pag nalaman natin yung background dito ay talagang parang kakatuwa. Sapagkat itong Awit 34 ay isinulat ni Haring David nung panahon na siya po ay palayasin ni Haring Abimelech doon po sa 1 Samuel chapter 21 verse 10 to 15. 1 Samuel chapter 21 verse 10 to 15. So ano ba ang nangyari doon sa panahon na yon? So ito yung si Haring David ay pumasok doon sa lugar na yon na kung saan ay doon nagkukuta si Haring Abimelech at balak siyang patayin, hulihin at patayin. Nanganib ang buhay ni Haring David nung panahon na yun at talagang matinding takot ang kanyang naranasan. Subalit sa kabila nung panganib na yon, ang ginawa ni Haring David, siya ay nagkunwari na nasisiraan ng bait. Okay, naggugulong siya sa lupa, nagsisigaw siya, kumakayat yung kanyang laway. At sabi ni Haring Abimelech, ay sino pang papatol dyan ay nasiraan na nga ng bait. Okay, so ginawa yun ni Haring David upang makaligtas siya do sa panganib na yon na kanyang kanilalagyan. Kaya nga yung Awit 34 ay kanyang isinulat, pagpapahayag ng kanyang personal na testimonya kung paano siya
iniligtas ng ating Panginoon. Ano po? Ayan. So, yun po yung maikling background nito. At alam nyo po ba, ito yung umaakma sa panahon ngayon. Sapagkat maraming tao na para bang ngayon ay mahirap isipin at sabihin, pero parang nawawala sa sarili. O kung naman ay walaan sa sarili. Ayan, anong dahilan? Ayan, dahil dun sa SAP. Okay? Ang daming nag-fill up ng sack pero nasaktan. Ayan. So, ang daming parang nawawala sa sarili dahil hinahabol ay ang tulong ng ating gobyerno. Maraming parang nawawala sa sarili dahil sa naranasan nila na lockdown sa kanilang sariling tahanan, o sa kanilang komunidad. Maraming nawawala sa sarili dahil nawala ng trabaho, nawala ng hanap buhay, nawala ng negosyo, at yung lahat ng kanilang nakagawian sa buhay na gawin ay nawala. Maraming parang nasisiraan ng bait dahil matagal nang hindi nakakatikim siguro ng alak. Hindi na nakapagbibisyo, hindi na nakapagsasabong. Ayan, dahil maraming pinagbabawal, hindi nakapagsusugal. So, hindi lang ang mga matitino ang buhay at kabuhayan ang parang nawalang sarili, maging ang mga hindi na masyadong matino at maayos ang buhay ay ganoon na rin ang nagiging karanasan ngayon. Ano po? At ito'y maaaring bunga ng depression, stress, pagkainip, o kaya naman ay yung yun nga, out of norm yung kanilang nagiging buhay ngayon. Ano po? Pero dito ay pinapakita ni Haring David na sa kabila nung kanyang ginawa na yon, paraan na para siyang nagbaliw-baliwan o nawala sa sarili dahil gusto niyang makaligtas sa panganib. Pero sa panahon na ito, talagang medyo mapanganib ang sitwasyon, pero hindi natin kinakailangang magbaliw-baliwan o parang mawala sa sarili para mapansin tayo at maligtas tayo sa panganib. Ang pagkakataon na ito ay higit na kailangan nating ipadama, ipakita yung ating pananampalataya at pagnanais na maranasan ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen? At sabi dito balikan natin itong awit 34. Ano po? Ang sabi ni Haring David, doon sa talatang 2, ang kadakila, o sa talatang 2, aking pupurihin ang kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig matuwa. No po. So, kung pakiramdam mo ikaw naaapi, ikaw ay neglectful o neglected, napapabayaan ka, hindi ka napapansin ng pamahalaan, hindi ka napapansin ng lipunan. Well, si Haring David at that time naranasan niya yon. Pero sabi niya, ang kadakilaan niya ay ihahayag at ang ngalan niya ay pupurihin ng lahat. Ang aking dalangin dininig ng Diyos, inalis niya ang lahat ng aking takot. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Amen. So, nasabi ko nga po sa inyo kanina, si Haring David at that time, walang pumapansin sa kanya, walang tumutulong, walang nais na magtanggol sa kanya, kaya ang naisipan niya ay magbaliw-baliwan. Ano po? Pero matino ang kasipan ni Haring David, kaya nga nung siya'y makalampas sa panganib na yon, ay sinabi niya na ang mga naaapi, kagaya niya, yung mga nawawalan ng pag-asa ay hindi mabibigo sa ating Panginoon. Ano po? Kaya nga sabi niya, ang aking dalangin dinidinig ng Diyos, inaalis niya ang lahat kong takot. Mga kapatid, kung sa panahon na ito, feeling mo neglected ka, feeling mo inaapi ka, feeling mo hindi ka napapansin, at yun as usual pa rin, takot ka pa rin. Well, ang pinakamaganda nating gawin, mga kapatid, ay yung lapitan natin ang ating Panginoon. Lumapit tayo sa Kanya, tumawag tayo sa Kanya, manalangin tayo sa Kanya. Sapagkat si Haring David, yun yung kanyang personal na testimony. Yun yung kanyang patotoo na talagang siya ay nung tumawag sa Panginoon, sa panahon ng kanyang wala na siyang pag-asa at takot na takot siya, lumapit siya sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga sabi niya ay tumawag sa talatang 6, tumawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at tusa. Kung pakiramdam mo ngayon, mga kapatid, hindi ka lang takot, hindi ka lang
ape o wala kang pag-asa, dagdag mo pa yung ikaw ay naghihirap at nagdurusa, well, ang talagang makakatulong po at didinig ng ating mga hinaing na yan ay ang ating Panginoon. Kaya ang hamon ni Haring David dito ay tumawag tayo sa Diyos. Okay? Lumapit tayo sa Panginoon. Yun ang hamon ni Haring, o yun yung payo ni Haring David. Yun, dahil yun yung kanyang personal na testimonya. Okay? Kapatid, ano naman yung nararanasan mo ngayon? Nabanggit ko nga kanina, kung ikaw ay feeling mo napapabayaan ka, hindi ka napapansin, walang ka ng pag-asa, ikaw ay naghihirap, ikaw ay nagdurusa, kapatid, hindi lang ikaw, napakarami pang mas pangit ang kalagayan ngayon sa kalagayan mo, doon sa nararamdaman mo, na literal, na ganun talaga ang kanilang karanasan ngayon. Pero tayo ang payo ng Panginoon dito sa kanyang mga salita ay tumawag tayo sa Diyos. Okay? Bis na kung sino-sino yung tawagan mo, kung sino-sino yung lapitan mo, why not na unahin mo muna ang Panginoon? Unahin mo muna siya doon sa iyong pangangailangan. Talatang 7 ang sabi ng Panginoon, anghel ang siyang bantay ng may takot sa Diyos. Sa mga panganib siya'y kinukupkop. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh, mapalad ang taong nananalig sa Kanya. Amen. Si Haring David, sabi niya ay may anghel na nagbabantay natin. Ano po? Totoo po yun, mga kapatid, sapagkat si Haring David ang nagsabi at na-experience niya at nakita niya, naranasan niya kung paano siya iniingatan ng anghel ng Panginoon. At kung paano iningatan ng Panginoon ang kanyang lingkod na si Haring David, ganon din tayo. Tayo ingatan ng mga anghel ng Panginoon sa panganib. Ang kailangan lang, ang sabi nga dito ay tayo manalig sa Panginoon. Kaya ang sabi niya dito, tingnan mo at lasapin ang kabutihan ng Panginoon. Mga kapatid, nakita mo na ba o nakikita mo ang kabutihan ng Panginoon? Nalalasap po ba yung kabutihan ng Panginoon? Yung kapatid, yung araw-araw na nagigising ka tuwing umaga, taglay mo yung kalakasan na yan, kalusugan mo na yan. Okay? Yan ay biyaya ng ating Panginoon. Pag yun sinabi ni Haring David na tingnan mo, okay, yung kabutihan ng Panginoon, ay yun yung ginawa ng Lord sa kanya nung panahon na napakapangit ng kanyang ginawa, karanasan, dahil siya ay nagbali-baliwan. Okay? Dahil nanganib yung kanyang buhay, pinagtabuyan siya, napakapangit na karanasan yon. Kaya nga, sabi ni Haring David, naranasan niya yung siya inapi, naranasan niya yung pinagbantaan ng kanyang buhay at siya ay takot na takot, naranasan niya na siya ay walang pag-asa, pero siya ay nakasumpong ng tutulong sa kanya, at yun ay ang ating Panginoon. Kaya nga nasabi niya na siya ay binantayan ng anghel ng Panginoon at nalasap niya. Yung lasap ay yun talagang ibig sabihin natikman. Okay? Naramdaman mo. Ayan, yung para bang mainit na kape na pag nilunok mo ay dumadaloy sa lalamunan mo pababa hanggang sikmura yung init. Ayun po. So yun yung ibig sabihin ng lasapin. Ibig sabihin ni Haring David dito, na lasapin ang kabutihan ng ni Yahweh. Okay? Yung mula ulo hanggang talampakan ay maranasan mo, maramdaman mo o madama mo ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga ang hamon pa rin niya, sabi niya sa talatang siyam, ay matakot kay Yahweh kayo na kanyang bayan nang makamtan nyo ang lahat ng bagay. Amen. So ano bang gusto natin sa buhay ngayon? Ay po ba? Ang gusto natin ay makakamtan natin o matanggap natin yung mga bagay na hinihiling natin. Ito ang sabi ng Panginoon, matakot tayo kay Yahweh, kayo at ang kanyang bayan, makamtan natin yung ating mga ninanais na bagay. Sa latang 10, sabi, kahit ang leon ay nagugutom din, sila ay nagkukulang sa hustong pagkain, ngunit ang sino mang kay Yahweh sumusunod, mabubuting bagay. Ano po? Ang sabi ni Haring David sa talatang 10, ang sino mang sumusunod kay Yahweh, mabubuting bagay sa kanya'y di mauudlot. Okay? Ngayon, ang daming mga nauudlot na bagay na inaasahan natin sa buhay. Relief goods, yung ayuda ng ating pamahalaan, ayuda ng ating bayan, ayuda ng ating barangay,
Okay, so ang daming mga nauudlot, ano po, mga ninanais natin sa buhay pero wala, hindi natutuloy. Pero ito ang sinabi ng pangako ng salita ng Panginoon. Pag tayo sumunod sa Panginoon, yung lahat ng bagay, lahat ng mabubuting bagay sa atin hindi mauudlot yung pagdating nito. Kaya ito yung personal na testimony ni Haring David, kung paano siya tinulungan, kung paano siya pinagtanggol, kung paano siya ginabayan ng ating Panginoon. Naranasan niya yon. At marahil ganon din tayo, mga kapatid. Ang kailangan lang dito upang personal nating maranasan yung kabutihan ng ating Panginoon. Personal nating malasap yung kabutihan ng Panginoon. Ang sabi ni Haring David, matakot ka kay Yahweh. Sundin mo si Yahweh. Yun lang, mga kapatid. Ngayon po, talagang kinakailangan na nating tayo ay matutong magkaroon ng malaking pagkatakot sa Panginoon at pagsunod sa Kanya upang yung pangako niya na maayos, masaganang buhay ay patuloy nating maranasan. Tayo manampalataya na sa kabila nitong panganib na ito, sa kabila nitong pandemic na ito, ay merong mabuting bagay na inilalaan ng Panginoon para sa ating lahat. Amen. Yan yung personal na testimony ni Haring David. Pangalawa ay yung kanyang personal teaching. Ito yung personal na natutunan o turo sa buhay ng karanasan niya sa ating Panginoon. Okay, sabi doon sa verse 11, lapit kayo't dinggin ang mga kaibigan at kayo'y aking tuturuan na si Yahweh ay dapat sundin at igalang. Okay, ito yung turo na niya. Kasi na-experience niya. Alam niyo po, mga kapatid, yung taong makaranasan sa buhay, yun yung mga nagiging guro. Okay, bakit po? Kasi naituturo nyo sa iba yung kanyang mga naranasan. At may kasabihan nga, the best teacher in the world ay yung experience. So si David, na experience niya yung kabutihan ng Panginoon, at kaya yun yung personal testimony niya. Kaya naman doon sa true experience at doon sa kanyang testimonya ay tinuturo naman niya. Ano po? Kaya nga sabi nga niya, lapit kayo mga kaibigan. Dinggin nyo. At kay aking tuturuan, si Yahweh ay dapat sundin at igalang. Ano po? Sinong gustong ng mahabang buhay? Sino ang may nais ng masaganang buhay? Ayan. Ayan tanong, mga kapatid, ngayon. Sino sa inyo ang gusto ng mahabang buhay? At sino sa inyo ang gusto o nais ng masaganang buhay? Dalawang tanong po yung ni Haring David dito. Okay, kasi yun yung natutunan niya at gusto niya mang ituro sa mga makakabasa nito. Ano po? Na kasi nga mula out of danger, nakaligtas siya, at mula doon sa panganib na yon, pinagpala pa siya ng Panginoon. Amen po ba? So yun ang gusto natin ngayong panahon na ito. Amen. Ang gusto natin, ano yon? Magkaroon tayo ng mahabang buhay. Ano pa? Magkaroon tayo ng masaganang buhay. Pero sa panahon na ito, habang tayo nakakulong o nananatili sa ating tahanan, marami ang nag-iisip na hindi inahaba ang buhay nila, hindi na madudugtungan ang buhay nila. At mas marami ang nag-iisip at nangangamba na hindi na magiging masagana ang kanilang buhay. Pero mga kapatid, ang tanong ni Haring David dito ng salita ng Panginoon, sinong gusto ng mahabang buhay at sino ang nais ng mahabang buhay? Okay? Ano sabi dito? 13, dila mo'y pigilin sa paghahabi ng kasamaan. Amen po ba? Napaka-practical na payo naturo ni Haring David. Gusto mo ng mahabang buhay? Pigilan mo yung dila mo sa pagsasalita ng kasamaan. Okay? Kasi sabi nga ng aklat ng Numbers, ng bilang, sabi ng Panginoon doon sa isang talata doon, nakalimutan ko lang, sabi niya ay gagawin ko yung lahat ng mga pinag-uusapan nyo. Amen? So, kaya nga, sabi din ng aklat ng Kawikaan, sa dila natin ang buhay at kamatayan. Pag puro kasamaan ang iyong sinasabi, lumalabas sa iyong mga bibig, kasamaan ang mangyayari sa buhay mo. Kung puro ka reklamo sa gobyerno, puro paninikis at kawalan ang mangyayari sa buhay mo. Okay? So, pigilan natin yung ating dila sa paghahabi ng masasama. Simulan natin na ang ating dila ay magsalita ng mga bagay na makakabuti sa atin. Blessing, mag-invite tayo ng blessing, magsalita tayo ng pagpapala, magsalita tayo ng kagalingan, magsalita tayo ng magaganda at makakabuti
sa atin at sa ating kapwa. Amen. Gusto nating sumagaan ang buhay natin, well, magsalita ka ng patungkol sa kasaganaan ng buhay. Huwag puro kasakitan at karamdaman ang iyong lumalabas sa iyong bibig. 14, kung gusto nating humaba ang ating buhay, maging masagana ang ating buhay, ang turo ni Haring David, mabuti ay gawin, masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Amen? Maggumawa tayo ng mabuti. Sa panahon na ito, lagi nating tinitingnan yung pangangailangan natin, kagipitan natin. Kapatid, i-share mo kung ano man yung natatanggap mo. Ano po? Sabi ko nga, sana ngayon merong mag-challenge doon sa mga tumanggap ng 6.5. Diba? Kaya sana kung isa sa inyo yung lahat sa atin o lahat kayo na tumanggap o kasama na pati mga 4-piece beneficiary, siguro kung mag 200 na ambagan lang o magbibigay tulong sa ating pamahalaan, siguro ang laking halaga nun. Yung ibang tao na hindi nabigyan ng amelioration, siguro matutulungan, mabibigyan ng ayuda. Okay? So, ngayon, total, ang dami namang challenge ngayon. Kaysa mag-post ka ng mga lumang picture mo at saka bagong picture. Okay? Yung family, nyo. So, dami. Kaysa mag-TikTok ka. So, kung ikaw, tumanggap ka ng blessing, ano mang blessing yung nasa iyo, kano mang kalaki yan o kaliit yan, i-share mo, gumawa ka ng mabuti. Ano po? So, yun po, yung mga paalala ni Haring David. Ano po? Nais ko lang basahin yung mga huling bahagi. Verse 15, ang mata ni Yahweh sa matuwid na katuon, ang kanilang pandinig lagi siyang tumutugon. Sa mga masasama sila'y tumatalikod at ang alala nila ay sila'y mawawala. Agad dinirinig daing ng matuwid, nililigtas sila sa mga panganib. Tinutulungan niya ang mga nagdurusa at di nabibigo ang walang pag-asa. Ang taong matuwid, may suliranin man, sa tulong ni Yahweh agad may ibsan. Amen, mga kapatid. Iyang problema mo na yan. Pagkatiwala mo sa Panginoon. At kung tayo matuwid sa harapan ng Panginoon, may ibsan niyang ating problema na yan. Ano po? Yan ang mga turo ni Haring David. Kupkupin siya ng lubusan, lubos-lubusan, kahit isang butoy hindi mababali. Ngunit ang masama, ay kasamaan din sa taglay na buhay ay siyang kikitil. Mga lingkod niya ay kanyang ililigtas, sa nagpapasakop siya ay ang mag-iingat. Amen. So yan yung mga turo ni Haring David, ano po, na naglalaman ng kung gusto natin ng magkaroon ng mahabang buhay, masaganang buhay, pigilan mo yung dila mo sa paghabi ng masama, gumawa ka ng mabuti, magtiwala ka kay Yahweh, wag mo laging tingnan yung iyong kaapihan, yung kakalungan, o kung ano man yung pangit na karanasan mo sa buhay. Ang tingnan mo ay yung magandang bagay na ginagawa sa iyo ng Panginoon. May tutulong sa iyo at may magliligtas sa iyo. Amen. So yan yung personal na teaching ni David base do sa kanyang personal testimony o yung experience niya sa Panginoon. Kaya sa panahong ito, mga kapatid, merong itinuturo sa iyo ang Panginoon at maharahil ay yun din yung nais ng Panginoon na ikaw naman ay magturo doon sa iyong mga karanasan. Ano po? Instead na mag-create ka ng sa kaisipan mo, kakalooban mo ng complaint about sa government, about sino man, why not na mag-create ka, okay, ng bagay na pwedeng ikakatuto mo at ikakatuto ng iyong kapwa. At higit sa lahat, ikakatuto mo sa kaugnayan mo sa Panginoon. So ngayong gabi, pinapaalala sa atin ng salita ng Panginoon. Napakahalaga na ngayon yung ating personal testimony, yung karanasan natin, na someday somehow may kwento tayo sa ating mga next generation na nung panahon na dumating itong pandemic na ito, yung aming na-experience, ito yung aming naranasan. Okay? Ito yung aming natutunan sa buhay na kami may kaugnayan sa Panginoon. Okay? Yun yung the best na maituturo natin. Okay? At sa susunod na panahon, ito na yung maituturo natin. Na kung sakali, at huwag naman sana, na dumating uli yung ganitong sitwasyon o sa ibang pagkakataon, at tayo'y nahandun pa rin, meron tayong maituro sa ating kapwa. May turo tayo sa ating mga pamilya. Kaya,
Mga kapatid, napakahalaga, alalahanin natin na kung sa palagay mo para ka nang nawawalan sa sarili, well, hindi yan ang solusyon. Okay? Hindi yan ang gusto ng Panginoon na maranasan mo. Ang gusto ng Panginoon na maranasan mo yung kabutihan niya, yung kadakilaan niya, yung provision niya. Okay? Kung sa palagay mo, hindi nagaganda ang buhay mo, hindi ka na magkakaroon ng mahabang buhay at masaganang buhay, well, nagkakamali ka mga kapatid. Tinuturuan lang tayo ng Panginoon. Magtiwala sa Kanya. Amen? Kaya ngayong gabi, ito ang mensahe ng Panginoon sa atin, mensahe ng Panginoon sa iyo. Salamat sa inyong mga nanonood at nawa may natutunan tayo sa maikli nating pag-aaral na ito. At ang ating panalangin, nawa itong enhanced community quarantine na ito, at kung ito'y magtuloy-tuloy pa hanggang sabi nga ay May 15, nawa ay meron tayong personal testimony na talagang masasabi natin na God is good. At meron tayong personal teaching na ma-share naman natin para mapagpala naman, ma-encourage naman yung iba. Okay? So, tayo manalangin. Samahan niyo ako sa panalangin, kapatid, at tayo sama-samang dumulog sa ating Panginoon. Hallelujah. O Diyos, sa aming amang makapangyarihan sa lahat, kami po'y sama-samang dumudulog sa iyo sa oras na ito. Itinataas ko sa iyo, Panginoon, sa aking pananalangin, ito pong aking mga kababayan, itong aming mga kamag-anak, itong aming mga kaibigan, lahat ng tao, Panginoon, na ngayon po nakakaranas ng parang kawalan ng katinuan, kawalan ng pag-asa, kawalan ng Lord, yung maayos na pananaw sa buhay dahil po sa nangyayaring ito, Lord. Panginoon, dalangin ko po, kahabagan mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila, aming Ama, ng kaaliwan at Lord, kalinawan ng kanilang puso't isipan, Panginoon. Tunay nga, Lord, hindi madali yung aming nararanasan ngayon at hindi po madaling sabihin na kami pumanatag at pumayapa dahil po nga po, Panginoon, sa nangyayari ngayon, O Diyos. Kaya nga po ng aming panalangin, kalingain mo po kaming patuloy, O Diyos. Lord, mangusap ka sa bawat sambayan ng Pilipino, mangusap ka sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord, hindi po mabilis sabihin, Panginoon, na kami magtiwala at umasa sa iyo, Panginoon. Subalit, Lord, sa mga walang makain, sa mga walang hawak na pera, doon po sa mga na-lockdown, doon po sa mga hindi nakakatanggap ng tulong, doon po sa may mga karamdaman, doon po sa may mga mabibigat na suliranin, Lord, hindi po mabilis sa kanila natanggapin, Panginoon, yung kami pumayapa at magtiwala at umasa sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, ang aking panalangin, yung personal na karanasan ng pagmamahal at kabutihan mo ay maranasan ng bawat isa po sa amin. Maranasan itong mga taong ito na ngayon ay dumaranas ng matinding hirap at dusa, Panginoon, sa kanilang buhay. Lord, Ama naming Diyos na mabuti at mapagmahal, kalingain mo po sila. I-extend mo po, Lord, yung kahabagan, yung mercy and grace sa kanila, Panginoon, Lord God. At maging sa amin po na mga mananampalataya, may pagkakataon, Lord, na talagang nararanasan namin yung bigat at yung hirap, Panginoon. Kaya naman po, Lord, patuloy kaming nananangan sa iyong mga salita. Lord, we invite your Holy Spirit, Lord, to free us, Lord. Palayain kami, Panginoon, doon po sa kabigatan ng puso, ng kaisipan, Panginoon. Lord, palayain kami doon sa pagkakatuon namin sa mga kakulangan ng aming pamahalaan, doon po sa kakulangan namin sa buhay. Lord, matanggal yung pagtuon namin doon. At higit sa lahat, Lord, through the power of your Holy Spirit, Lord, ma-renew yung aming mind, ma-renew yung aming spirit, Lord God. Huwag kaming umayon sa takbo ng mundong ito. Bagkus tingnan po namin yung mga bagay na ginagawa mo, Panginoon. Lord, itong nangyayaring ito ay magkaroon kami ng personal na testimony kung gaano ka kabuti, kung gaano ka mapagmahal na Diyos sa aming buhay at sa aming pamilya, sa sambayan ng Pilipino. At nawa nga, Lord, itong nangyayari na ito ay patuloy na maging aral sa amin. Matuto kami sa buhay, matuto kami na magtiwala sa iyo, matuto kami na manangan at humingi ng tulong sa iyo, Panginoon. Lord God, tulungan niyo po kami, aming Ama, na
maging matagumpay sa buhay. Lord, yung pinapangarap namin na mahabang buhay, masaganang buhay, Lord, kung sa sitwasyon ngayon at sa nangyayari ngayon, Lord, maaaring hindi nga mangyari yun, Lord Diyos. Subalit, dahil walang imposible sa iyo, dahil ikaw ay all-knowing, all-powerful, omniscient God, Lord, napaka-posible na mangyari na humaba yung aming buhay dahil ito yung ginawa mo na pagtubo sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Ito yung pinagtagumpayan mo doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, upang kami mapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan at sa aming pagsampalataya sa iyo, O Diyos, at pagkilala sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, kami po ay may buhay na walang hanggan, Panginoon. At Lord, panalangin din namin yung masaganang buhay. Maaring Lord, talagang sa sitwasyon ngayon, sa nangyayari ngayon, na maraming mawala ng trabaho, nagsara ang negosyo, Lord, hindi talaga mararanasan yung masaganang buhay, Panginoon. But Lord, sa pangako mo, sa kapangyarihan mo, sa kakayanan mo, Lord, walang imposible. After nitong pandemic na ito, Panginoon, we declare, Lord, yung masaganang buhay, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, O Diyos. Lord, sapagkat panahon na ito, pinagaling mo ang lupa, pinagaling mo ang hangin, pinagaling mo ang kalikasan, Lord God, maraming nag-heal, Panginoon, pinagaling mo ang aming mundo, Panginoon. At pinapagaling mo, Panginoon, ang kaisipan at kalooban ng bawat tao sa pamagitan ng iyong pangungusap, yung pagpapanumbalik mo, pinapanumbalik mo ang mga tao, Panginoon. We declare, Lord, yung masaganang buhay ay darating sa amin at mararanasan namin, Panginoon, pagkatapos ng pandemic na ito, Lord God. Kaya, Ama, kami umaasa, Lord, gaano man ang itagal pa nito, maaring May 15, masundan pa ito, ma-modify dito, Panginoon. We still, Lord, believe in you, Lord God. We still trust in you, Lord, na meron kang dakilang bagay na gagawin sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, at patuloy naming pinapalalangin ang aming mahal na Pangulo, naway patuloy na maranasan niya ang iyong kabutihan at ang iyong kadakilaan sa po ng kanyang mga gabinete at mga, Lord, yung kanyang mga advisor, Lord, sa paglaban sa COVID na ito, Panginoon. Lord, ikaw ang Diyos na siyang magbibigay sa kanya ng katagumpayan, Panginoon. We pray din po, Lord, yung lahat ng mga namiminuno sa aming pamahalaan, from President down to barangay officials, Lord God. Dalangin namin ang iyong pagsama, pagkilos, at nawa nga po, Lord, sa panahong ito, yung mga yung corruption, yung grabe corruption, yung pagnanakaw, Lord, walang puwang ito sa puso't kaisipan ng mga lingkod bayan namin, Panginoon, sa panahon na ito, sapagkat Lord, ikaw ang siyang nagsaayos at patuloy na magpapagaling ng aming lipunan, Panginoon, tungo sa tunay na kaunlaran, Panginoon. Patuloy din po namin idinadalangin, Lord, yung aming mga frontliners, Lord God, lahat sila, pagpalain niyo po sila, patuloy na ikaw ang mag-save ng buhay, lalo na po yung aming mga doktor and nurses, Lord, yung mga kapulisan namin, kasundaluhan, Panginoon. Pray, Lord, na ikaw ang Diyos na siyang mag-iingat maging sa kanilang mga pamilya. Panalangin din po namin na Ama, yung pong aming mga tinatawag na backliners, yung aming mga farmers, mga fishermen, Lord, yung mga nagtatrabaho sa food makers, Panginoon, Lord, lahat sila na mga nagtatrabaho pa until now, Panginoon, upang masustain, tumakbo itong aming buhay, itong aming ekonomiya. Lord, bless them, Lord, maging yung kanilang mga pamilya. Ganon din po, Lord, aming tinatas ko po sa aking pananalangin, yung aming mayor, si Mayor Jojo Clado. Lord, patuloy na proteksyonan mo yung kanyang buhay, yung kanyang pamilya, sa kanyang pamumuno sa aming bayan. Lord, magiging matagumpay po kami, Panginoon. At maging yung kanyang yung sangguniang bayan members sa panguna ni Vice Mayor Ariel Arganyosa, yung kanyang mga SB members, yung 4 na pong barangay captain, yung mga sangguniang barangay members, yung aming bird team, Panginoon, ikaw ang Diyos na siyang mag-iingat po sa kanila, Panginoon. And we declare, Lord, na ngayong buwan ng Abril at sa susunod pa mga buwan ay wala nang madadagdag na
positive COVID dito po sa aming bayan, sa aming lalawigan. Pababa na ng pababa, Panginoon, ang magiging positive, Lord, at mas dadami yung mga magiging recovered at mag-healed, Panginoon, maging sa aming regions dito sa Calabarzon. We declare, Lord, na following weeks, Panginoon, makakasama na kami sa matanggal na po itong enhanced community quarantine hanggang ang buong bansa, Panginoon. We declare, Lord, na kami maging malaya na at maging normal na yung pamumuhay po namin, Panginoon, sa tulong at awa mo, Diyos. Lord, salamat po. We pray din po, Lord, ang New Life Community Christian Fellowship, Lord, at iba pang mga born again churches, mga born again Christians, Panginoon, lahat ng nanonood, nakikinig, kasama naming nananalangin regardless anuman ang reliyon nila, Panginoon. We pray, Lord God, na yung aming personal experience, relationship ay patuloy na lumago sa iyo, Panginoon, at Lord, yung aming personal na kaalaman, karunungan, katuruan sa buhay ay sa iyo po namin na sa iyo magmula, O Diyos. Lord, maraming salamat po, Panginoon. At minsan pa sa lahat ng mga nakasama namin ngayong gabi at makakapanood pa nito, Panginoon, i-bless mo po sila. Bless them, Lord. Sa paglabas, pagpasok nila sa kanilang tahanan, pagpalain mo ang gawa ng kanilang mga kamay, pagpalain mo po ang kanilang mga pinagkukunan ng kanilang mga kabuhayan, pagpalain mo ang aming bansang Pilipinas, pagpalain mo po ang aming pamahalaan. Ang bansang Pilipinas ay walang itataas, walang ibang kikilalanin na Panginoon kundi ikaw lamang, Panginoong Hesus, at walang ibang Diyos kundi si Yahweh. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat, Ama, sa pangalan ni Hesus. Amen and amen. So praise God. At muli po, kapatid, kay inimbitahan namin sa ating online worship service this coming Sunday, 9 a.m. Magsama-sama po tayo sa pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. So muli po, si Pastor Vic Cruz ay nagpapaalala sa inyo, mahal kayo ng Diyos. Siya ay tapat at sapat sa lahat ng ating mga pangangailangan. Magtiwala tayo sa Kanya. Purihin ang ating Panginoon. God bless you all. Sigaw